Hello mga kagandang buhay! Dito po kami ngayon ni Kabiyahing Roger sa aming maliit na farm kung saan po nagpapagawa kami ng kulungan ng mga baka para po pagdating ng ating mga alagaing baka from Batangas ay meron na po tayong mapaglagyan dahil ikakarir na po talaga namin ang pag-breed po ng malalahing baka dito po sa probinsya ng Aklan. At dito po makikita ninyo ang kubo na pinagawa ko para sa ating caretaker. Tapos na po yan mga kagandang buhay at sigurado po convenient po sa kanila ang pagtira dyan dahil meron na pong kompleto ricados para po makapag-umpisa sila ng kanilang bahay-bahayan. Yan, kasi isa pa lang po ang anak ng ating caretaker. Halip po kayo at tingnan natin kung ano nang itsura ng pinagawang kulungan ng mga baka ni Kabiyahing Roger. Design niya po ito. Tingnan natin kung maganda ang design niya. Ayan na po nakikita natin mga kagandang buhay. Pwede na yatang lagyan ito ng bubong. Ang area lamang po nito mga kagandang buhay is kalahating hektar lang. Pero marami po siguro tayong bakang malalagay dito. Ayan na po ang kubo. Ayan, ang bubong po niyan ay scrap. Ayan, yung mga tira-tira po sa mga ano natin, sa mga giniba-giba natin na mga store. Ayan, pero sa loob po napakaganda niyan. Kalahating hektar po ito, siguro marami po tayong malagay dito ng mga baka. Yung dating puguan po ni Ron, ayan, yung nilikramo po ng mga kapitbahay, gagawin natin yan na kulungan ng mga ano natin na dadalhin dito, kambing. So ditong area, ayan po, kulungan. Oh. Ayan, pwede pa hanggang doon kasi kalsada yun, no? Kami tayong malalagay ditong baka. At kahapon po ay naghanap kami ng atin po matataniman ng napier at saka mais. So, tiyaga-tiyaga lang po muna mga kagandang boy sa ating pag-umpisa dahil secure po muna natin may pakain tayo. Pero pag dumating po sila, bilhin na lang po muna tayong silage. Sana po pagbigyan tayo ni Sir Mark Lotilla kung sobra naman po yung silage niya doon. Pwede po muna tayong makabili. So, ito po yun, yung pinagawa. Tanungin natin si Kabiyahe kung ano ang plano niya nito. Bakit parang ang taas ng pader, Jer? Tanungin natin siya. Kasi hindi ko naintindihan itong ano niya, pinagawa niya. Tatambakan pa ba ito, Kabiyahe? Ito, hindi pa na-flooring eh. Flooring na yan. So gaano siya kataas na pwedeng makakain yung baka dito? Kaya na mga pantay pa yan dito, flooring niya. Lutso. Oh. Ayan. Mukhang sulit din itong ginawa mo, Kabiyahe, ah. So angat pala siya sa lupa, yung ginawa mo? Angat siya. Kasi bumabaha dito, ano? Kung malakas din ang ulan. Hindi tayo, pag hindi natin iangat dyan, hindi tayo natin makuha yung tamang elevation ng flooring. Ah, okay. Elevation na habol natin dyan. Kabiyahe Creek pala ito, pero walang tubig sa ngayon. Nagkatubig lang yan kung ulan. Oh, yan, creek siya. Ang sukat nito, 12 meters by 12 by 380. Oh. 12 meters by 3.8. Oo. Mga ilang baka ang kasya dito, Kabiyahe? Pag-alagain, kasya dito yung pulo, 20. Dito? Mm. Parang ang liit naman ito para sa 20. Kasya yan, lagain. Sampo-sampo dito. Sulit yung mga mga haligi. Kasi pag gumawa po tayo ng construction na ganito,
be sure natin, yung pira natin hindi pumasayang. Mm-mm. Kaya tibayan natin ang pundasyon niya. Convertible man to kahit anong lagay mo dito eh. Ito, pag hindi ka na magbaka, pwede i-convert sa iba. Pwedeng manok, pwede ring baboy. Convertible tong building na ito. Natibay ito eh. Oo, puro ano yan, puro bakal yung ilalagay mo na steel truss, no? At cubular lang, cubular. Tubular lang ilalagay mo para dito. Cubular ilalagay natin yan, truss. Para magaan lang siya. Wala naman siyang load masyado eh. Wala namang load sa taas eh. Okay na yung manipis na cubular. So parang nakikita ko baligtaran ito. Dito yung iba, tapos paggawa ka pa ng baligta dito, oh. Ito kasi mayroon yan dyan isa. Kasi Okay. may center aisle tayo dyan. Mga 181 meter and 800 centimeter yung center aisle natin. Tapos mayroon pa itong ganito yung forma doon sa kabila. Ito muna yung ipapagawa natin. Okay. Ang ganda nito, parang magastos itong ginawa mong kulungan. Nagasto siya dahil nga may pundasyon, may steel matting, tapos medyo maliliit lang naman ang round ba ang bar nga ginamit natin, steel bar, maliliit lang, 10 mm lang to. Ang ring natin, 9 mm lang. Pero may puting bars kasi silalim to, tapos may to silalim, may pundasyon. Kaya na rin ito, matibay-tibay, tapos may steel matting yan ang flooring. Ito? Lagyan mo talaga para pag bumigat ang baka, di mag-crack ang flooring. Habang nabababad kasi yan sa tubig, sa ihi, Oo. humihina ang resistance ng simento. Tama. Kaya pag may matting siya, Makapit. hindi siya makakrack. Kaya pag gumawa po tayo ng ganitong klaseng structure, Oo. atin na pong i-concrete. For lifetime na kabiyahe. At saka kung mag-ano kasi tayo, halimbawa gagamit tayo ng kawayan, ang lifespan naman niya, almost siguro mga one year, Oo. magre-renovate tayo. Tama. Pwede naman kawayan yung truss sa taas. Oo. Pwede naman. Kaso lang ako, hindi ko ginamit ng kawayan dahil marami pang tali. Tubular na lang. Tapos pako. Tapos ang kawayan kasi hindi naman masyadong matanda. Kita mo. Nagka-crack na kaagad. So itong area natin na kalating hektar, marami talaga sigurong baka ang malalagay natin dito. Bala ito magiging home base ng mga baka natin. Ang baka dito, hindi siya prepare na mga pakawala natin dahil maliit ang space natin. Maximize natin yung space natin. Gagawa tayo ng itong kwadra. Pag nakakwadra siya, tapos dito lang kwadra, sa gilid ang kwadra, puro gilid, may playing ground sila sa gitna. Siyempre, halimbawa, ang baka natin naka-kwadra. Oo. Tapos kung gusto natin ilabas siya, maglaro-laro kasi yan sila, mag-exercise, mayroon tayong playing ground. Sakto Hindi na pwede to. hindi natin pwedeng ilagyan ng structure sa gitna dahil patutubuin natin damo dyan. Tapos kung gusto nilang ilabas natin sila dyan, dyan sila maglalabas, maglalaro-laro dyan, dumalaga natin sa turete. Tapos pag kailangan ipasok na naman sila, kasi dapat talaga may labasan din sila eh. Hindi pwedeng always sila nagkakwadra. Pero siyempre, i-secure mo rin yung natin. Kural dito sa mga gilid. Ano ba balak mo dito? Ano lang? Steel matting lang? Walang kural ito dahil nakatali kasi isa-isa. Hindi, yung sa ba natin? Security din natin. Yung area natin, kuralan. Balak ko concrete talaga yan. Concrete. Tapos sa ilalim, lagay tayo ng pundasyon, malagay tayo ng retaining wall, lalim. Pag Dito. level, Correct kasi to eh. na siya, pag lumibel na siya dito sa ating, na siya, sa ground level, pagdating ng ground level, pwede na tayo magpakyat ng mga steel matting, cyclone wire. Pero hanggang yan sa creek na yan, pumantay dito sa natin, sa ground level natin, dapat matibay ang ilalim. Dahil yan, may kasi yan. Although, wala namang pressure yung tubig dito. Magka-pressure ang tubig dito kasi flowing lang siya.
Pag umulan lang Kasi eh. during Bagyo lang, ag umulan, may tubig siya. Mm-mm. Pero yung tubig na yon, Panadalian lang. yung nagsisira din yun ng ating boundaries. Kita mo ang ating boundaries. Doon pa silalim, tapos kinakat na niya. Oh. O, kinabkab na niya, so kailangan may retaining Dapat wall. gagawa tayo ng goal dyan. Oo, may babuyan nga rin dun sa Dito kabila. sa, i-level natin dito sa ating ground. Tapos paakyat tayo, pwede na steel matting o cyclone wire. Mga kambing mo doon sa dating puguan ni Ron. Yung kambing natin, maglalagay tayo doon ng, may structure naman, may construction man tayo doon ng nakaraan, yung sa Naka-steel Pugo. mat yun eh. Ano din yan, bakal din ng bubong. Ano natin siya doon. Doon pwede natin ilagay doon. Oh, Tapos ganun din, nagkakwadra rin ng kambing. pwede din silang Tapos pwede may bumaba. playground din sila, baba rin sila dito. Kaya itong area na ito sa gitna, wala talaga ito. Pero di ba saan yung binibenta sa likod? Di ba may binibenta pa sa likod? Yung Saan banda doon? Doon sa dugtungan doon. Oh. May bahay dyan. Mga ilang square meter yun? Mga 300 siguro. 300. Pwede ba natin makita? Hindi natin pwedeng puntahan dahil wala namang may-ari. So binibenta talaga, inalok sa'yo. No, inalok sa akin pero sinabi ko sa kanya kung ang presyo niya ay magkano. Pati ba yung bahay? O pati bahay daw ibibenta niya. Ano yung bahay niya? Concrete din? May asintada rin, may ganito hollow blocks pero hindi finish. Oh. Pwede na yun sa mga tauhan natin. Pwede na nila yung maging residence. So nakikinita-kinita ko nakabiyahe na marami na tayong aalagaan ditong baka. Dito lang sa flooring na to, ito yung tawag na pagkainan niya eh. Meron din tayong, Tambakan pa to. may steel mat din tayo. Kahit ito, ang pakainan, may silmat pa rin. Kasi pag may tubig yan, lagyan natin yan ng tubig, maglagyan ng tubig yan, mag-absorb yan, mahihina nga ang resistance ng semento. Kaya yung iba bumibitak, yung iba naman, nagkakrack yung flooring. Kaya for lifetime na talaga ito kabiyahe. Tapos yung ito bumubuka. Oh no! Kaya nilagyan natin yan para ma-prevent natin yung ma-deform siya sa bandang huli. Kaya ganyan talaga dapat para makapal din ang flooring natin, may sahara para di mag-absorb doon ang ilalagay natin diyang tubig, painuman nila. Hindi siya mag-absorb sa ilalim. Ganito lang ito, pero malaki ng gastos ito, ano? O, malaki-laki na rin itong gastos nito. Sweldo ka agad sa taong gumagawa. Yung materials nito, abot siguro may 100. Tingnan mo yan. Plus yung bubong pa. Higit 100 nga ang materials nito, hindi pa kasama labor. Kasi kung gagamit tayo dito ng yung tinatawag nating light materials, yung temporary coral ang tinatawag nila, almost gagastos din dito ng mga 25,000 o 30. Oo nga. Yung difference niya, ang kalahati, sabihin mo mga kalahating difference sa ganito. Ang problema noon, yung resistance ang coral na yung ganito lang kawayan, napakahina. Ito, matibay-tibay na yan dahil ilalagay dito tubo eh. Saan? Dito, lagay kayong tubo dito, poste niya Ang tubo. puste niya pataas. Tapos buhusan siya uli. Kaya hindi rin para buhusan din siya. Yan naka-elevate siya sa flooring para hindi rin siya abutin ng acid ng ihi ng baka at saka yung moisture. May moisture kasi yung mga baka. Pag hininga niya may mga moisture eh. Kaya dito layo siya. Kaya tatagal din siya. Yan, puro yan steel ang flooring yan, ang poste. Tapos pagdating sa taas, ang ating truss niyan, ang trusses natin, cubular. Cubular ang ating trusses. Very good kabiyahe. Very good talaga yung design mo na to. Para matibay-tibay siya, pinturahan lang natin ng maayos para hindi siya rin makunta. May moisture kasi yan, may acid rin. May acid rin yan. So akala ko lang dati for slaughter na tayo. Ngayon, pinasok na natin ang breeding. Ay talaga ko tayo eh.
Hindi tayo ano lang, end up lang sa isang kung saan na ito. Sa isang ventures. Kasi, dito, pwede ko rin i-convert ito, patining area ko, kwadra ko, patining. Kasi, soon, magkakatay na rin ako ng baka. Yes, marami po talaga kasi mga kagandang buhay nagre-request sa amin na makapag-supply po kami ng karne ng baka, baboy. Tapos gawa tayo dito ng kural, patiningin natin yung halimbawa mahina. Ipapatining natin dito, lagyan natin ng page. May cattle page tayo eh. Cattle page, tapos damo. Kahit yung mga tuyong dayami ng palay, okay na yun sa kanila, basta't mayroon ng cattle page na alalay. Mayroong cattle page na alalay at saka magdadagdag tayo ng mga mineral sa asin. Mag-research lang tayo kung ano yung kailangan ng minerals pa ng baka. Tsaka naghanap kami ng lot ni Ron kahapon eh, para makapagtanim din ng mais at ma-silage natin. Kasi nakita ko talaga Kabiyaeng Roger, napaka-nutrients ng silage na mais. So na-inspire po ako sa ating mga farm tour na makapag-upisa tayo ng pag-silage. Yun nga lang, kailangan natin makahanap ng mga lot. Hindi naman Kabiyahe, maagad-agad eh. So paunti-unti na lang muna. Mais dito na lang tayo muna sa dayami ng palay. Marami namang dayami dito. Mag-imbak tayo ng maraming dayami. Molasses wala namang problema sa atin. Lapit Dayami natin. tayo sa dayami tayo dahil ang dayami kasi masustansya pa kaya kaysa napier. I-research mo, masustansya pa yung dayami kaysa napier. Pero maganda pa rin pag may napier tayo. May mga tanim po tayo. Tapos, Mais talagang gusto ko ipakain eh, kagaya kay Sir Mark Lotilla. Na talaga ako, na-inspire ako sa mga tanim niya. mais, okay naman yung mais. Wala na tayong problema sa mais. Ang problema dyan, yung cost of natin dyan, pakain. Kasi alalay lang naman, isa silage natin, halo-halo na. May mais, may napier, may kung ano-ano pa dyan. Halo-halo na talaga yan, may feeds. So marami tayong alternatibong pakain. Pwede natin paghalo-haloin yan. Na lang tayo muna. Diyan lang tayo sa murang pakain muna. Kasi ang pakain po ng baka para sa ating mga gusto mag-alaga, pinupulot lang naman natin yan eh. Pwede natin kunin kung halimbawa mayroong tubuhan dyan sa inyo, mayroong palayan, pwede naman yung dayami. O pwede rin magapas kayo dyan ng mga damo, tapos ibila din nyo 3 days na magtuyo, tapos i-imbak ninyo, yun pwede na yun, hey. Kasi sa ibang bansa, hindi sila mais. Hilang sa kanila. Tapos, yung pinapakain, tapos may mga additives lang ng mga minerals. Itikin lang sa tubig, sa asin. Kasi masyadong mataas ang costing ng mais. Halimbawa, itatanim mo siya, magre-rent ka ng area, Nagre-rent tapos talaga. gagamit ka ng tao, binhi. Gani magtataas ng costing ng baka, kaya hindi mo na kayang tubuan ng baka pag mataas na masyado yung cost mo sa feeding cost mo. Kasi analyze rin yan eh. Hindi pwede rin hindi natin pwedeng basta na lang tayo mag-alaga. Analyze natin kung magkano naman yung costing ng ating pagkain. O ilan naman yung gain niya, yung ilalaki niya sa isang araw. Siguro ilalaki niya sa isang araw, ilan ba? Pero sa breeding purposes, Kabiyahe, kailangan masustansya talaga. Sa breeding purpose, Pwede na mais talaga. importante rin ang pagkain at saka yung genetics. Kasi kahit gaano mag-breed tayo, tapos ang genetics natin mahina, wag na. Malulugi kayo. Tapos pag mag-breed rin kayo, maganda ang genetics, pag wala rin kayong pagkain, wag na lang rin. Dapat kasi, pag nag-breed tayo ng ganito, kaakibat na yung pagkain niya at saka yung genetics. Para kikita tayo. Kasi pag maganda ang genetics natin, nandiyan na yung tinatawag natin na sabihin natin mabilis lumaki, tapos magandang lahi. May pricey siya pagdating sa pag manganak na siya, medyo may presyo yung yung turete ag dumalaga mo. At saka mabilis lumaki, kita mo 2 years old pa lang, aabot na naman 500 kilos. Ayan, paano lang kami ni Ron, lahat naman ito ay aming ikakarir. So thank you sa support mo ngayon, Kabiyahe. And then, i-portion na natin yung pagiging meat supplier mo. Unti-unti natin gagawin yan, hindi naman bigla yan. Unti-untiin natin yan. Tapos mayroon naman tayong patining area, mayroon tayong kural. Gagawa tayo ng kural muna. Wala naman tayong problema dahil si Ron, ang ating agriculturist, ay may lisensya na sa Katay. Pwede na tayong magpagawa ng sariling slaughterhouse dito.
Para siya rin ang magpirma sa mga dapat pirmahan. Dahil license si Ron at butcher din siya, license din. Akmang-akma po itong negosyong naisip ni Kabiyahe Roger para sa anak niyang agriculturist. So mga kagandang buhay, thank you so much po. Ito po yung aming napag-usap-usapan ni Kabiyahe. Dahil mamayang gabi po ay pupunta na ulit siya sa Batangas. Bisitahin na po niya doon yung mga nabili niyang mga alagain na kailangan niya pong ipatest pa yung mga dugo nun para po matransport na natin sa Batangas. Maya ka na alis, ano? Mamaya alis na ako. Mamaya alis ako. Ayan, yung kotse pong pula sa likod namin, hindi naman po ginagamit dito, dadalhin yung service ni Kabiyahe doon. Kasi minsan hindi rin available si Kabiyaheng Timmy, may mga lakad din po siya, pamilya niya. Kailangan may service po talaga si Kabiyahe doon para hindi mahirapan sa biyahe. So thank you so much mga kagandang buhay sa inyong panonood. At sana ma-inspire din po kayo sa amin pong journey, sa amin pong milestone dito po sa pag-aalaga namin ng pang-breed na baka. At sa mga kakatayin na maging supplier na ng karne si Kabiyahe Roger. So, kailangan masubaybayan ninyo mga kagandang buhay kung paano magkaroon ng meat shop at kung saan namin i-market, paano mag-market. Lahat po yan ay tatalakayin natin at ipapakita po dito sa channel ni Sol's Gandang Buhay.